Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ang patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, mahigit 200 araw na lamang mga kababayan, sasapit na po yung pinakahihintay ng karamihan, lalong-lalo na ng mga aspirants at mga re-electionist na yun nga po yung pagsapit ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, may mga kumakalat po kamakailan na patungkol po doon sa postponement ko ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, ngayon ay may pahayag ito pong si Deputy Speaker Albi Benitez ng Bacolod City mga bayan na ang sabi po niya dito, pabor siya, pabor siya sa 6 months postponement ng barangay at SK elections dahil sa krisis na nangyayari po sa ating pong bansa. So yan po yung ibinalita nitong Asenso Kabarangay. Ito po yung kanilang mga bayan, yung kanilang captions. Basahin ko ulit Deputy Speaker Albi Benitez pabor sa 6 months postponement ng BSKE o Barangay at Sangguniang Kabataan election dahil sa krisis. Ako, I am in favor of postponing the barangay election for 6 months. Because of this crisis. Because of the crisis. I would rather use the 13 to 14 billion appropriation for barangay election to augment to this crisis financial assistance. Himon mo ni through a legislation na Of course, hindi mo pwedeng wala. Ang ano lang is of course the Supreme Court may deem it unconstitutional, but ako paglantaw ko there's valid cause, may just cause man because of the crisis subong, and in fact some people are saying we have to prepare, it might be worse than the COVID pandemic. Yeah. So if that happens, kinalan we are ready. So I would like to get all the available funds for us to be able to respond accordingly sa sitwasyon. Nako, mukhang kakabahan na naman ito yung mga yung mga aspirants mga kababayan, sapagkat Deputy Speaker mismo pumapayag na mapuspon ito pong nakatakdang eleksyon sa darating na November dahil po sa krisis na nangyayari sa ating bansa. So lalong-lalo na siguro pagka lumala pa ito pong krisis na nangyayari sa ating bansa. Ibig sabihin ay mas lumalaki yung porsyento na mapuspon muli ito. So kaugnay po sa balitang ito na itong si Deputy Speaker Albi Benitez ay pabor sa 6 months postponements ng BSKE, alamin po natin yung mga komento, opinion ng atin pong mga kababayan patungkol po sa post na ito ng Asenso Kabarangay. Ito po, sabi ni George Parao, puro kayo postpone, wag na mag-eleksyon, forever na. Medyo nagagalit na ito Ito pa, Dean Lugo Madriaga, sabi po niya, magagalit yung mga atat maging kapitan yan. Sabi ni Maribeth Tingkian, postponement again. Ituloy na po eleksyon, BSKE. Ito pa, Harold Samson Palik, pabor sa mga may mabuti at magagaling na kapitan. Hindi naman pabor kung kurakot at bias ang inyong kapitan. Sabi ni J.R. Golpoong, postpone nyo muna. Pangungupit nyo. Yung pangungupit daw yung ipostpone, wag yung eleksyon mga kababayan. Ito pa, Wapo Ansoy Isidero, ano bang naiwan sa barangay at di maiwan? At di maiwan-iwan. Mahiya naman po tayo, nasa batas at 5 taon na tama naman. Yan, sulong mo yan sa napunta yung pondo ng flood control at baka mas madami pang sambayang matuwa. So, base po sa post nito mga bayan, marami po ang ayaw na mapuspon ito pong nakatakdang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa November 2026.
So ganun pa man mga bayan ay sa mga oras na ito ay wala pa pong kalinawan kung talagang ipo-postpone itong November 2, 2026 dahil sa krisis na nangyayari sa ating bansa. Abangan na lang po natin ha mga bayan, pagka yung COMELEC na yung nag-announce, pagka yung COMELEC na yun pong nagpaabot ng balita, ay doon lang tayo maniniwala mga bayan. Pero hanggat hindi po ina-announce, hanggat hindi sinasabi ni Chairman George Garcia na talagang mapopospon itong November 2, 2026 BSKE, ay ikampante po natin yung ating pong mga kalooban. Lalong-lalo na yun pong mga nagbabalak na tumakbo, yun pong mga aspirants. Basta doon po sa mga nakaupo, habang may mga panahon pang nalalabi, almost 5 months pa before November 2 BSKE, ipakita nyo po sa inyong mga kabarangay na kayo ay nagtatrabaho ng maayos. Ipakita nyo po sa inyong mga kabarangay na sakaling matuloy itong November 2, 2026 BSKE, ay makakampante kayo, na ibabalik kayo ng inyong mga kabarangay dyan sa pwesto ninyo basta kayo ay nagtatrabaho ng maayos. So napakalaki ng bintaha mga kababayan, lalong-lalo na doon po sa mga incumbent. Pag sinabing incumbent, sila po yung mga kasalukuyang nakaupo ng mga barangay at mga kapitan, mga kagawad kapitan ng barangay. Sila po yung mga kasalukuyang nakaupo. Kapag kayo ay nakitaan ng tamang pagtatrabaho, ibig sabihin yung proyekto na ibinababa mula sa itaas, mula sa nasyonal, papunta sa lokal, ay may nakikitang proyekto hanggang sa barangay, ay nasisiguro natin mga bayan na talagang karapat dapat kayo na ibalik sa inyong pwesto at talagang ibabalik kayo ng inyong mga constituent basta nakikitaan po yung pondo ay napupunta doon po sa tamang proyekto. So yun po yung pakahangarin, yun po pagsikapan ng atin po mga kasalukuyang nakaupo na habang may mga ilang buwan pa na nalalabi, ipakita nyo sa inyong mga kabarangay na karapat dapat kayong ibalik sa inyong pong mga pwesto. Kaya pagka nakapagtrabaho kayo ng maayos, makakampante yung inyong kalooban mga kababayan at hindi kayo mai-stress, ibabalik kayo ng inyong mga kabarangay. At doon naman po sa mga re-electionist, mga idol mga nagbabalak na kumandidato, habang may panahon pa, sabi ko kanina, almost 5 months pa before November 2 BSKE, ay maglibot-libot na din kayo, magpakilala kayo, magpabango kayo. Hindi yung literal na pabango yung aficionado, hindi po ganun mga bayan. Ibig sabihin ng pabango, ipakita nyo yung ngayon pa lamang na hindi pa kayo kandidato, may natutulungan na kayo. Ngayon pa lang na wala pa kayo sa pwesto, mayroon na kayong mga proyekto katulad po ng feeding program, pwede po yun pwede yung maging batayan, pwede yung maging maging tawag dito, maging bala baga para pagdating ng eleksyon ay masiguro ninyo na kayo ay iboboto, iluluklok ng inyong mga kabarangay basta't nakagawa na kayo ng mabuti kahit wala pa kayo sa inyong pwesto, mga aspirants po namin. So, ganun pa man mga kababayan, inuulit ko po hanggang sa mga oras na ito, yung naka-schedule pa rin na barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay November 2, 2026. Hanggat walang bagong batas, hanggat walang bagong schedule, mananatili po yung original na schedule na ayon po sa Republic Act 12232, November 2 idadaos yun pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So good luck na lamang po mga kabayan sakaling matuloy ito pong November 2, 2026. Good luck po sa mga tatakbo
Good luck sa mga aspirants, good luck sa mga re-electionists, at ganun din po sa mga sa mga incumbent na mga last termer na. So, kung kayo ay nagbabalak pa na kumandidato sa ibang posisyon, ayan, good luck po sa inyo. Sana ay pumabor sa inyo yung kapalaran po ninyo, mga kababayan. So, hanggang dito muna yung ating update, mga idol. At maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw po sa ating lahat.